Okay. So, magsasolve tayo ng quadratic equation using factoring. So, ang given nating equation is x squared minus 8x plus 12 is equal to 0. Bago ka mag-solve nga pala ng quadratic equation using factoring, make sure na yung quadratic equation mo ay naka-standard form. So, ito naman naka-standard form na siya. Then, afterwards, alamin mo kung anong batch ng keywords yung gagamitin natin. So, titingin ka lang sa ating last term or sa ating constant term. So, dito, sa given natin, ang last term or constant term natin is positive 12. So, since positive si 12, gagamitin natin si batch 1. So, batch 1 is positive, add, saka like sign. So, ibig sabihin, ang factors natin, dapat pag pinag-times mo 12, pag pinag-add mo 8. Sa middle term naman yon. So, lista mo muna yung mga factors ng 12. Pag sinabi mong factors, yun yung mga numbers na kapag pinag-multiply mo, equal sa 12. So, ano yung mga yon? 12 times 1, 12. 4 times 3, 12 pa rin yun. 6 times 2, 12 pa din. So, lista mo lahat ng mga possible factors nung ating last term or constant term. Then, dapat, pag pinag-add mo siya, dahil yung keyword natin is add, equal siya dun sa ating middle term. So, middle term mo is 8. So, goal mo makuha is 8. So, 12 plus 1, 13. So, hindi ito yung factors natin. So, 12 plus 1 is 13. 4 plus 3 is 7. So, hindi pa rin yan. 6 plus 2 is 8. So, which means, ang factors natin ay 6 and 2. So, pwede na natin siyang isulat in this form. So, meron tayong x. Then, here yung 6, then x, then dito yung 2. So, this will be equal to 0. Now, ang next part ng keyword mo is like sign. So, using like sign na keyword, ibig sabihin, kapag yung sign ng ating factors ay pareho, kaya siya like sign. Ngayon, saan pareho? Dito sa ating middle term. Ayan. So, pareho siyang, wait lang, ayusin ko lang. So, pareho siyang negative 8. Kasi since negative yung ating number. So, ibig sabihin, ito ay x negative 6 saka x negative 2. Okay? So, from here, using the zero product theorem or zero product property, pwede mo na rin namang kunin agad na magiging equal si x sub 1 minus 6 is equal to 0. Then si x sub 2 minus 2 is equal to 0. So, lilipat lang natin si negative 6 sa kabilang side. So, from negative magiging positive. So, x sub 1 is equal to positive 6. So, ito yung una nating root. Then, you will have now x sub 2 minus 2 is equal to 0. Nilipat mo yung negative 2 sa kabilang side, magiging positive. So, you'll have x sub 2 is equal to positive 2. So, kung napansin nyo, from here, nagpapalit lang siya ng sign. From negative, naging positive. From negative 2, naging positive 2. So, ganun lang.